Ngayon nag-aantay ako ng sweldo mula sa client ko sa online. Siguro na naging client ko na rin siya mag-aapat na taon na rin ngayon. Simula nung nakuha ko 'tong client na 'to, hindi na ako nag-attempt na maghanap pa ng freelance na trabaho ulit. Siguro itong kwento ko na 'to para 'to sa mga magsisimula na mag-freelance sa online job. Siguro baka makatulong 'tong makikwento kong istorya ko. Ako kasi nung start nung bagong graduate ng college, nagtrabaho ako sa factory. Siguro na-regular ako ro'n, naka-3 factory ako ta's bago ako na-regular. Tapos, ah, nag-10 taon ako do'n sa factory na 'yun. Tapos habang nung nag-aaral ako ng college, nagtrabaho naman ako sa Jollibee. 3 taon ako sa Jollibee kitchen. Tapos habang nasa factory na ako, magsasampung taon na ako sa factory, nagkaroon na ako ng pamilya. Na-realize ko sa sarili ko kung kumbaga nagkaroon na ng struggle yung mindset ko kung dun na ba ako tatanda sa pagtatrabaho sa factory o magre-resign ako at mag-a-attempt na magnegosyo at mag-trial and error. Kung sakali mang hindi magtagumpay, nung time na yun mga 30 years old ako, kung sakali mang hindi ako magtagumpay sa negosyo na tatahakin ko, at least bata pa rin ako para makapag-start ulit ng another venture. Ngayon na napili kong hanap buhay yung event, yung photo and video na linya. Kaso na ang nakita kong weakness ko ron, parang hindi match sa katawan ko yung pagod na nabibigay ng event. Malaki ang kita niya, pero hindi na match sa kaya hindi na match para sa edad ko, masyadong nakakapagod. Tsaka siguro dahil batang pamilya pa lang din ako nun, eh, time na yun. 3 ang anak ko na sunod-sunod, kaya ang hirap ng yung yung kailangan na physical na lakas para ma-produce ko ma-sustain ko yung gano'ng lifestyle o kaya hanap buhay, hindi match para sa akin. Kaya siguro naka 3 taon o 4 na taon ako sa event, naglipat ulit ako sa ibang field ng pagkakakitaan. Ngayon ito naman ang nakita ko na magiging struggle niyo kapagka mag-a-attempt kayo ng negosyo. Unang-una diyan yung mindset, tapos yung pangalawa yung kapital. Dun ako mahirap ako na nag-struggle ako nung umpisa dahil bata pa lang ang pamilya ko, 3 babies. Siguro ang pinakamatanda ko na anak nun 4 na taon, tapos sunod 2 taon, tapos isa 1 taon. Kaya kung maano niyo yung gastos nun mahirap, hindi hindi match para dun sa hanap buhay na ginawa ko. Tapos siyempre dahil tinigil ko yung hanap buhay ko, tapos nag-attempt ulit akong mag-discover ng bagong diskarte. Yung yung income flow hindi naging gano'n ka-smooth. Hanggang sinubukan ko naman yung sa printing business. Tapos ano yun, eh, mga invitation ng kasal. Medyo okey siya kaso maraming requisitos, maraming materials kailangan i-prepare. Ano siya, hindi ka naalis sa isang lugar, hindi ko rin parang ano, hindi siya labor intensive, eh, pero capital intensive din siya. Kasi
Kunyari may magpapagawa ng client na invitation, siguro 50 to 70% yung unang kapital na makokonsume mo dun sa ibabayad niya para ibili ng materials para magawa yung order niya. Ngayon ang naging nakita ko ang sitwasyon ko naman nun, sumobra yung ano, yung bigla yung buhos ng client. Hindi ako naka-establish ng system para ma-accommodate yung production. Tapos ang lakas sumipsip talaga ng financial yung pag-umpisang pamilya kaya, dun din ako nag-struggle. Kapital, tsaka yung sistema para ma-sustain ko siya. Ngayon dahil matagal na ako nagtatrabaho, 10 years, tapos nagnegosyo ako ng mga umabot din ng mga 5 years siguro. Dumating yung time na tinigil ko siya. Tapos nag-venture na lang ako sa eto yung online nga na trabaho. Dun ako nakapasok sa Upwork at ginamit ko yung skill ko sa graphic design. 'Pag mag-umpisa ka ng account mo sa online job, kailangan mo talaga magtiis kasi hangga't walang review yung account mo, mahirapan kang makakuha ng client na willing magbayad ng mataas para dun sa tinitinda mong serbisyo. Nag-start ako no'n siguro tinatanggap ko yung mga $7, $10 na per project, ano yun, mga design, mga sa invitation din na linyada ng work, hanggang pinasok ko na yung pag-offer ng service ng video editing. Hanggang nakita ko na dun pala sa skill set na yun, marami yung naghahanap ng ganong skill set. Kaya dun na ako nag-focus na pag-edit. Kaso medyo mga basic editing lang yung kinukuha ko nung hanggang nakakuha ako ng magandang client. Siguro nag 1 year ako sa online job tapos tiis ko yun yung mga maliliit na sweldo. Inano ko siya, ah, basta may makain lang ako tsaka kahit papaano may ma-provide ako sa pamilya ko. Ang weekly ko noon nung nag-start ako, nakakatsamba ako na dahil may experience na rin ako sa pakikipag-usap sa mga clients dito sa atin. Nung naka-encounter ako na makakausap naman yung client para sa abroad, hindi na gano'n kalaki yung adjustment o kaya medyo kampante ako. Ayun naman ang kagandahan na kahit nalugi yung mga nauna kong inattempt na mga negosyo, ang naging ang naging effect naman sa akin, nasanay naman ako makipag-usap sa client, na natutunan ko kung paano mag-estimate ng trabaho, estimate ng, ah, kunyari yung oras na mako-consume ko para magawa yung trabaho na yun. Kaya lumipas yung 1 year, nakakuha na ako ng, makikita mo kasi yan, habang nagkaka-experience ka, makikita mo yung pinakalaro nung laro ng online na freelancing. Ngayon after 1 year, nakatalon na ako sa naka-jackpot na ako ng client na medyo maganda na yung pasweldo nila. Kasi yung account ko, naka-build na ako ng portfolio, yung mga history ng mga naging clients ko roon, nag-review na sila sa akin. Tapos may marami na akong sample na related sa possible na hinahanap nila na service. Kaya in a year, medyo ayan, nakadali na ako ng client. At dun pa lang, simula nang nag-resign ako ng company, dun pa lang nagkaroon ako ng pahinga talaga na masasabi ko. Kasi yung daloy ng income,
medyo naging predictable na siya. Tapos ako naman, hindi na rin ako nahihirapan na makipag-usap sa client. Kaya ko na sila mabasa eh. Yung 'pag nasanay ka kasi makipag-usap sa tao, sa client mo, mababasa mo na yung ano, umpisang 15 seconds o 20 seconds pa lang ng usap niyo, maaano mo na sa isip mo kung ano yung kailangan niya, ano yung serbisyo na kailangan mong i-provide sa kanya, tsaka kung paano mo didiskartehan yung trabaho na yun. Ngayon, puro basic editing yung ginagawa. Kung nakikita niyo sa Facebook yung mga top 10, kunyari top 10 largest dogs, top 10 cleanest nations, yung mga ganong mga video, yung super basic lang slideshow ng mga picture. Ayun yung ginawa ko. Tapos ang sweldo na sa akin nung umpisa ay 1,200 pesos pag kinonvert mo dito sa atin. Ang ano niyan, 1,500 talaga yon. Kaso nagkakaltas pa si Upwork ng commission para kumbaga yung platform fee. Para sa mag-uumpisa pala, itong website, upwork.com. I-try nyo dyan. Marami pang ibang freelancing website pero try nyo dyan. Ayun, kinento ko lang yung ano ko, yung naging experience ko habang nag-aantay ako ng pasweldo ng client ko sa akin ngayon, ng bayad ng client. Ngayon naman, di pang-anim na taon na simula nung nag-resign ako, 5 years na negosyo ako, pumalpak yun. Yung pang-anim na taon nag-attempt ako ng online ng mga freelancing. Medyo walang kita yung ano na yun eh, yung unang isang taon na yun. Pero nung pagdating yung pang-anim na taon na yun, pagdating ng pang-pitong taon simula nung mag-resign ako, dun na nagkaroon ng banayad na income. Pero ang nakakatawa dun, yung tinatawag ko na banayad na income sa freelancing, eh mas malaki pa rin yung sweldo ko nung nagtatrabaho ako ng factory. Hindi ko alam kung pero nung pagdating ng pang-8 taon, pang-9, tsaka pang-10, ayun medyo ano na, yung experience ko hasa na siya. Alam ko na kung paano sisikwatin yung mga clients. Tapos medyo napalaki ko na rin yung income ko hanggang sa ito siguro ikukuwento ko na sa inyo na in reality talaga 10 years na rin ako sa freelancing pero yung unang 7 taon o kaya unang 6 na taon, hindi hindi naging ano, hindi banayad yung income ko. Mahirap talaga siya sa umpisa. Pero habang natagal makakabisa mo siya tsaka yung kita naman niya it pays off ba. Kung ilang taon yung nawala sa'yo para matutunan siya na tiniis mo na maliit ang kita, darating ang time na mahahabol ng ano yan, ng online job. And thank you, like and subscribe. Marami pa akong ikikwento tungkol sa pagtatrabaho tsaka sa freelancing job o kaya sa pagkuha ng clients, pag-start ng business na baka maging extra income. Ididiscuss ko yun dito sa channel na to. Salamat!